Magandang buhay, mabuting tao! Kami ay mula sa 10STE Diligence at tatalakayin namin ngayon ang patungkol sa migrasyon. Ating tuklasin kung ano ba ang migrasyon. Ano nga ba ang migrasyon? Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang teritorong politikal papunta sa iba, maging pansamantalian man ito o permanente. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng migrasyon. Una ay ang panloob ng migrasyon. Ang panloob ng migrasyon ay ang paglipat ng mga tao sa loob ng kanilang sariling bansa. Maaari ito ang sanhi ng urbanisasyon, veteranong krisis o mas magandang oportunidad sa ibang rehiyon. Ang pangalawa naman ay ang international na migrasyon o mas tinatawag na panlabas na migrasyon. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng mga tao mula sa isang bansa patungo sa iba. Kadalasan, ito ay sanhi ng paghanap ng mas magandang pagkakataon sa trabaho o pagtaas mula sa hidwaan at kahirapan sa kanilang bansa. Ang pangatlo naman ay labor migrants. Ito ay ang mga tao na lumilipat sa ibang bansa para hanapin ang mas magandang oportunidad na trabaho. Kadalasan, sila ay mula sa mga bansang may mataas na antas ng unemployment at nag-aambag sa economic development ng kanilang pinagtatrabahuan. Ano nga ba ang dahilan ng migrasyon? Ang dahilan ng migrasyon ay isang complex na proseso na hinihimok ang iba't ibang dahilan tulad ng ekonomiya, politika at kultura na may mailam na epekto sa mga tao at lipunan. Narito ang ilang dahilan ng migrasyon. Una ay ekonomiya. Ang mga tao ay madalas na lumilipat sa ibang bansa o lugar upang makahanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho. Sa panahon ng globalisasyon, ang paghanap ng mas mataas na sahod at mas magandang kondisyon sa pagtatrabaho ang pangunahing dahilan ng uri ng migrasyon na ito. Pangalawa ay sosyo-kultural na pagbabago. Ito ang mga pagbabago sa lipunan tulad ng urbanisasyon at globalisasyon ay nagiging sanhi ng paglipat ng mga tao. Ang mga bagong ideya at kultura ay dala ng migrasyon na nagre-resulta sa pagbabago sa komposisyon ng mga lipunan. Alamin naman natin ang epekto ng migrasyon sa individual. Ang migrasyon ay may malalim na epekto sa buhay ng mga individual na nagdudulot ng pagbabago sa kanilang mga oportunidad, kalagayan ng pamilya at kalusugan sa mental. Pagkakataon ng trabaho. Ang migrasyon ay nagdudulot ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga individual, lalo na sa mga bansang may mataas na pangangailangan ng labor force. Makakahanap sila ng mas mataas na sahod at mas magandang kalagayan sa trabaho sa ibang bansa. Pag-unlad ng ekonomiya. Ang migrasyon ay nag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng labanan para sa mga trabaho, pagbibigay ng remittance at pagtaas ng produktibidad sa mga bansa. Ang mga migrated workers ay tumutulong sa pagbuo ng bagong negosyo at paglikha ng mga pagkakataon sa trabaho. Patakaran ng gobyerno. Ang mga patakaran ng gobyerno sa migrasyon ay dapat nakabatay sa protekta sa mga karapatan ng mga migrante at pagbibigay ng katarungan, pagkakataon para sa lahat. Kinakailangan din mapatupad ng mga regulasyon upang maiwasan ang pang-abuso at exploitation sa mga manggagawang migrante. Mental na kalusugan. Ang proseso ng migrasyon ay maaaring makaapekto sa mental na kalusugan ng individual, stress, anxiety, at depresyon. Ang mga karaniwang dulot ng pag-aangkop ng bagong kapaligiran at paghihiwalay mula sa pamilya. Angkop sa bagong kapaligiran. Ang pag-aangkop sa bagong kapaligiran ay isa sa mga pangunahing hamon ng mga migranteng individual. Kabilang dito ang pagkatuto ng bagong wika, kultura, at sistema na maaaring magdudulot dito ng mga issue sa pagkakaisa at pagsasama. Susunod ang epekto ng migrasyon sa bansa. Ang migrasyon ay may mahalagang epekto sa ekonomiya, lipunan at kultura ng bansa. Dito, tatalakayin ang mga pangunahing aspeto ng mga pagbabagong dulot ng migrasyon. Ang huling tatalakayin ay patungkol sa mga solusyon sa migrasyon. Ang mga solusyon sa migrasyon ay mahalaga upang masiguro kapakanan ng mga migrante at may angkop ang kanilang mga pangangailangan sa atin. Suporta sa mga migrante. Mahalaga ang suporta mula sa mga lokal na komunidad at NGO sa pagtiyak ng maayos at pagsasama ng mga migrante. Ang mga programa na bibigay tulong sa mga serbisyo tulad ng pabahay, edukasyon,
at kalusugan ay nakakatulong sa kanilang pag-angkop. Pagtutulungan ng mga organisasyon. Ang pagkikipagtulungan ng mga lokal at international na organisasyon ay nagbibigay diin sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga migrante. Ang mga proyektong at inisyatibo ay dapat nagtutulungan upang magbigay ng mas malawak na saklaw ng tulong at proteksyon. At ang panghuli ay ang edukasyon at kamalayan. Ang edukasyon at kamalayan tungkol sa migrasyon at mga karapatan nito ay mahalaga para sa mga tao na nagtatrabaho o may pamilya sa ibang bansa. Ang mga programa sa edukasyon ay dapat ipatupad upang bigyang kaalaman ang mga migrante at lokal na komunidad tungkol sa mga oportunidad at panganib. At dito na nagtatapos ang aming video patungkol sa migrasyon. Muli, kami ay mula sa 10SD Intelligence. Maraming salamat po.